Myla Braganza. Maraming salamat po. Miss Myla Braganza, interesado ako makilala siya. Camila, matagal na tayo naghahanap. Siguro panahon na Hindi pa... ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. At ang Villa. Hawak ni Gardo Valiente. Kasama lahat ng lupain ninyo at ang kumpanya ninyo. Pati na rin ang Rancho Regalado nasa pangalan niya. Ano? Unang-una, maraming salamat sa inyong pagdalo at sa mainit ninyong pagtanggap sa aming mga partners. Inaasahan ko na magkakaroon tayo ng isang profitable partnership. At sa aking mga kakompetensya, good luck! Miss Arden, Mr. Vallejo, can we have a picture? Sure. My pleasure. Tay, kumusta kayo? Pasok muna kayo. Hindi ako magtatagal. Meron nga akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Walang basihan ang mga sinabi mo. Para lang paniwalaan ang mga paratang mo. Teka lang, anong paratang? Yung ginawa ni Teo, hindi naman niya plinano yun eh. Aksidente ang nangyari. Ganun na ba talaga kayo kalapit sa isa't isa? Napumunta kayo dito para lang ipagtanggol siya? Buhay ng taong pinag-uusapan dito, Gardo. Buhay ng isang taong gustong magbago. At buhay ng isang amang niligtas niya. Na mahalaga para sa akin, Itay. Pero ngayon hindi ko alam kung sino ba talaga ang tinuturing ninyong anak. Kung mahalaga sa iyong tinuturing mong ama, magpasalamat ka sa taong nagligtas sa kanya. In the lair of the Red Dragon herself. This is such an honor, Miss Mila. For an honorable man, this is nothing, Mr. Rosales. Am I right? Well, yes, of course. An honorable man with an appetite for young girls. I don't know what you're talking about. What's this? Huwag ka na magkaila, Mr. Rosales. Alam ko ang kaso mo. At alam ko na nauubos na ang yaman ng pamilya mo para lang pagtakpan ang baho mo. But fortunately, I'm a generous host. May magagawa ko para tulungan ka sa kaso mo kung interesado ka. Kaya mong ipa-dismiss ang kaso? I-dismiss? Kaya kong burahin pati ang itim ng budhi mo, Mr. Rosales. Kaya ko rin tulungan ang asawa mo. Kinakain na siya ng cancer. Pero, niyuyurakan mo pa rin ang dangal niya sa pambababae mo. I love my wife dearly. Kung ganon, pakita mo. Habang buhay pa siya. May kilala akong magaling na oncologist sa Singapore. Matutulungan ka niya. Maraming salamat. Kung masusukundian ko lamang ang lahat ng ito, in any way possible, please let me know. Of course. There's no such thing as free meal, Mr. Rosales. Ang gusto ko, mawala si Gardo sa Regalado Holdings. At gagawin mo yan para sa akin, hindi ba? Good. Halika, kain na tayo. Gardo, pagtatanggol kita.
Kung mahalaga sa iyong tinuturing mong ama, magpasalamat ka sa taong nagligtas sa kanya. Wow, salamat. Merienda ka muna. Alam mo, ang swerte mo. Kasi nag-back out yung mag-asawang gustong umampon kay Jaden. Malamang sa'yo na mauuwi yung custody ni Jaden. Talaga, magandang balita yan Matutupad na rin yung pangarap ni Jaden na magkaroon ng bahay na mauuwian. Bakit parang hindi ka masayang-masaya? Kasi naisip ko, hindi rin magiging kompleto para kay Jaden ang lahat. Kasi meron siyang tatay, ako. Pero wala siya nanay. Ba't ka umingit Nakakatawa ba? Wala, kasi naisip ko lang tinan mo. Pag kinasal tayo, parehong Braganza ang magiging apelido natin. Ikaw, isa ka ng Braganza. Tapos ako, ang magiging apelido ko, Braganza. Tapos, pag pumirma tayo ng marriage contract, parang Armando Braganza naman ang tatay natin. Okay lang yan. Hindi naman talaga tayo magkadugo Tsaka isa pa, at kahit legally adopted ka ng totoo kong tatay, hindi naman tayong lumaki magkapatid. Lumaki din ako sa ibang ama. Kaya walang magiging problema kung magiging mag-asawa tayo. Alam ko yan, research ko yan At ito pa, alam mo kung naaasiwa ka na perehong Braganza yung susulat natin sa marriage contract, huwag ka mag-alala. Kasi pwede ko na magamitin yung Damian Valiente. Diba? Total, sa kanya naman ako lumaki. Siya yung kinilala kong ama. Tapos, gagamitin kong pangalan, Gardo Valiente pa rin. Para just in case na gusto mong magpalit ng apelido, meron kang pagpipilian. Talagang pinag-isipan mo na Siyempre. lahat ng detalye ng kasal natin, ha? Yan kasi yung pangarap ko para sa ating dalawa na matagal na. Yung magkaroon ng kompletong pamilya. Alam mo, Gardo, hindi lang naman sa ating dalawa magsisimula at matatapos ang salitang pamilya. Kung talagang gusto natin gawin yon, kailangan maayos mo na ang lahat. Ayusin natin yung partido mo, pati yung partido ko. Kapag nagawa natin yon, alam mo, masasabi kong handa na tayong bumuo na sarili nating pamilya. Sige, pag-isipan ko yung sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. Mama, ano to? Mama, pagod na pagod ako sa biyahe. Papakainin mo ako ng... ano to? Galunggong? Ano to? Ano yan? I can't eat this, Mama! Hoy, Donya. Wala ka na sa villa. Magpasalamat kami kinakain ka. Masanay kang kumain ng pagkain karinderya. Baka bukas makalawa kahit na isang butil wala. Ayoko. Ano nangyari sa lakad mo? Yung pera, nakahingi ka kay Myla? Ha? Ma, ano ba yung banyong yan? Kanina madumi yan. Pag uwi ko dito, madumi pa rin. Wala namang ililinis yung banyo na yan. Kadiri. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya Ang sinasabi dito. ko, kung nakakuha ka ba ng pera kay Myla? Teka lang, Mama. Hindi pa ako tapos. Mama, hindi na kami Ibigay mo na sa akin. Ito. Hindi na kami nag-uusap ni Myla, Mama. Kay Tito Victorino ako humiram. Hindi ko na siya binabother sa pakipaglandian niya kay Gardo. Okay? Wala akong pakialam sa kanya. Sa kanilang dalawa. Mabuti pa yung ampon at may pakinabang. Yung sarili kong anak, walang diskarte. Alam kayo, iniisip mo, Ma. Akala mo hindi ko alam yung iniisip mo? Iniisip mo, gusto mong manipulahin ko ulit si Gardo. Gusto mong lukuhin ko siya ulit. Gusto mo siyang patayin ko. Hindi ko na gagawin yun, Mama. Ayoko nang gawin. Ayoko nang sumunod sa mga pinag-isip mo, pinag-utos mo sa akin. Ayoko na. Hindi ko kaya. Hindi ko naman sinabing patayin mo. Ang gusto ko sana,
Yung inuuto-uto mo man lang para makabalik tayo sa villa. Ikaw ang may karapatan eh. Hindi ba kapatid mo sa ama yun? O bakit di mo gamitin yung oportunidad? Kung ayaw mong habang buhay tumira dito sa miserableng bahay na ito. Akala ko ba ihahatid mo na ako sa Halika na. trabaho? Bakit dito mo ko dinala sa simbahan? Basta, samahan mo na lang ako. Sandali lang. O, ayan. Kita mo na, sarado yung simbahan. Pinangungunahan ka na. Tingnan mo yung suot ko, hindi ako napabagay dito. Ano ka ba naman? Hindi, okay lang yan. Pwede na dito sa harap. Uy, kailan pa ba yan? Tara na. Ano ba dinadasal mo? Pasalamat lang ako sa mga nangyari sa buhay ko. Alam mo, kahit minalas-malas ako, binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon para magsimula mo. Tsaka sa mga taong tutulong sa akin sa panibagong buhay ko. Tulad mo. Ang corny mo, ah. Kung makapambola ka, ako lang na lang. Bakit? Bigyan mo ko ng bulaklak. Ayan, speaking of flowers. Sir, ma'am, bili na po kayo ng sampagita. Kano yan? 50 pesos lang po. Kwenta? Yan, 50. Maraming salamat po. Okay, thank you. Ayan, flowers for you. Ang cheap mo, ha? Sampagita talaga ibibigay mo sa akin. Ano ako, santo? So, sindihan pa kita ng kandila eh. Ay, nakakatawa, nakakatawa. Ayos yan. Okay, thank you. Gardo? Hi, Gardo, pasensya ka na sa abala ha. Sinamahan ko kasi si Leona, nagpasama siya. Meron siyang importante kikiusap sa'yo. Okay na ba? O sige, doon tayo mag-usap. Salamat ha. Upo muna kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako pumunta dito para manggulo eh. Gusto ko lang mag-apologize, mag-sorry sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo dati. Alam ko ang dami-dami kong mali, Gardo. At na-realize ko talaga na kailangan kong tanggapin na magkapatid talaga tayo. Siguro nga, yung nararamdaman ko sa yung pagmamahal, siguro nga brotherly love lang talaga yun. Kasi dahil hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng pagmamahal eh. I don't think I've ever been loved or I've ever loved back, really. Pero siguro, yun yun. At nung nalaman kong magkapatid tayo, doon talaga ako napaisip. Ang dami-dami kong mali. I'm so sorry. And, you know, I can't be miserable. I can't go on being miserable, right? So, like what I said, kailangan kong tanggapin the fact na magkapatid nga tayo. Gardo, I'm really sorry. Kuya Gardo, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Oo naman. Basta kaya ko ibigay. Walang problema. Pwede ko bang makita ulit ang anak ko? Alam ko ang dami kong pagkukulang sa kanya bilang ina. Gusto ko sana makabawi sa kanya. Sana patirahin mo ako dito ulit. Hindi bilang isang braganza, kundi isang ina sa anak ko. Please. Gardo,
malaking maitutulong yan para kay Leona. Yung pag-aaruga kay Amanda. At saka, ipinaliwanag ko na sa kanya ang kahalagang ito. Please, Gardo. Makakatanggi pa ba ako sa nakababata akong kapatid? Salamat. Gardo, maraming salamat. In just 2 weeks, our sales have dropped a significant 15%. Marami na sa kliyente natin ang gusto mag-invest sa Crimson Estates o di kaya bumili ng bought properties. I knew this was coming. In just 2 weeks? 15% is impossible. Bandwagon effect lang yan. Anong gagawin natin ngayon? If Luis were still alive, hindi mangyayari ito. Yes, Luis would have seen this coming. I want to see another report. Let's not believe in this projection. Let's not panic. What do you mean, don't panic? Mr. Vallejo. What is your next move? Where is Mr. Vallejo? What is this emergency meeting all about? I have no idea. Hindi pa ba sapat ang meeting natin kanina, ha? Sumasakit ng ulo ko dito. Ano ba? Hindi si Nicolas ang tumawag sa akin. So you mean to say, this is an under-the-table meeting? I want no part in this. Gentlemen, relax lang. Ako ang nagpatawag ng pulong neto. So, ano ibig sabihin nito? Nothing. This is a celebration. Celebration? Are you crazy? Our company is facing a major threat at the moment. Well, depende yan sa pagtingin nyo. You see threat, I see opportunity. Sandali. Sige, Rosales, explain. Sa matagal nating serbisyo sa Regalado Holdings, any one of us could have been the next CEO. But Don Luis gave everything to his incompetent pet. At kung mahusay ang si Vallejo, wala tayo sa panganib ngayon. At kung nag-iisip siya, hindi niya babanggayin ang kalaban. Sa halip, kanyang kakampihan. He holds majority of the share of the company. Pero kung magkakasundo tayong lahat, the combined share of all the board members could beat his. Now, gentlemen, do you still see threat or a golden opportunity? Think about it. Nagbalik na ako, Mama. Papa. Patawarin niyo ako kung hindi na tayo nag-abot. Marahil na mayapa kayo na may galit pa rin sa akin. Alam ko, hinanap niyo ako noon. Pero sadyang hindi ako nagpahanap. Dahil kapag binalikan ko ang lahat, parang ibang buhay ang pinagdaanan ko noon. Mga alaalang magsasabi sa akin kung sino ako. Kung sino ang naging ako. Nasa langit na kayo. Pero nararamdaman ko pa rin ang mga daliri ninyo sa leg ko. May mga laban na sadyang hindi na ipapanalo kahit na ano pa ang gawin. May mga bagay na gusto kong limutin. Pilit na nililimot hanggang ngayon. Nagbalik ako
para magbigay ng respeto sa inyo. Kahit na pinagkait yun sa akin. Pati na ang kuya. Milagros! Ako na kami. Sige na kami. Ilang beses pa kita dapat sabihan na huwag kang makikihalo sa mga ganong klaseng tao. Delikado to kung ano-ano lang ipapasok nila sa utak mo eh. Paano kapag nalaman to ni Mama? Isusumbong mo ko? Oo, kung kinakailangan. Kuya, meron kami pinaglalaban. Pinaglalaban? Ano yon? Panghawakan ng batas? Ha? Ang magwawala, magsisisigaw dyan sa kalsada para lang patunayan na may silbi kayo dito sa mundo. Pinaglalaban lang namin yung karapatan namin. Yung mga paniniwala namin. Karapatan nila, hindi karapatan mo. Mainit ang gobyerno ngayon. Kahit gaano kabigat ang apelido natin, hindi sila mag-aatubiling saktan ka. Oo. Pinakaiingatan yung pangalan. Live your life, kuya. Huwag kang padikta sa pagiging regalado mo. Huwag kang inutil. Baluktot man ang paniniwala ko. Ang importante, may paniniwala ako. Hindi ako katulad mo! Nandito na ako, kuya. Nalibot ko na ang mundo. Natuto ng tama at mali. Sinuko ang mga laban, nalimot na ng panahon. Pero buhay pa rin ang prinsipyo ko. At naniniwala ako na may kapalitang lahat. Ibabahan ko ang pangalan mo. Magbabayad kung sino ang dapat magbayad. Pinapangako ko yan sa'yo. Siya ba si Myla Braganza? Oo, Camila. Si Myla ang nobya ni Gardo. Tignan mo nga naman. Magkasintahan. Isang Braganza at Valiente. This is getting more interesting. Sir Gardo! Si Leona ba nandyan? Sabi mo, hinahanap siya ni Myla, saka si Amanda. Sir, may problema po yata eh. Kasi po nagpaalam po yung mag-ina na mamamasyal. Hanggang ngayon po, hindi pa po bumabalik. Gardo, may kumidnap sa amin lalaki. Sabi niya, kailangan mo daw kami tubisin ng 20 million, kundi papatayin niya kami ni Amanda. Isama mo yung isa sa mga bodyguards, tapos kumuha ka ng pang-ransom money, bibigyan natin doon sa mga kidnappers. Anong kinalaman mo sa kidnapping ni Leon at ni Amanda? Anong kidnapping? Tumawag kayo sa presinto ngayon din. Pasunurin yung mga pulis dun sa warehouse na sinasabi mo. Yun na! Amanda! Hanggang dyan na lang kayo. Gusto niyo, ha?